So naganap na nga po ang bigating world title fight sa pagitan ng WBA welterweight world champion Rolando Romero at ng former 2 division champion Teofimo Lopez. At katulad nga po sa inaasahan ng karamihan ay nakuha ni Lopez ang panalo via majority decision. Walang duda na mas angat sa skill si Lopez kumpara kay Romero. Pero may tsansa sana si Romero manalo nang dahil sa mas malakas ang kanyang kamao. Subalit masyado po itong naging maingat laban kay Lopez dahil hindi ito naging agresibo. Kaya hindi niya nasamantala ang kanyang advantage sa punching power. Sa round 5 lang ito nakatama ng solido kung saan nayinig ng husto si Lopez at bumagsak pa. Pero hindi naman ito clean knockdown kaya hindi ito binilangan ng referee. Habang si Lopez naman ay tinalo sa puntusan si Romero sa buong laban. Kaya naman sa bandang huli ay nakuha ni Lopez ang tagumpay. Dahil dito ay si Lopez na ang bagong WBA welterweight champion at isa na din siyang ganap na 3 division champion ngayon. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagpakitang gilas din nga po sa undercard ang kapatid ng former long-time WBC featherweight champion Gary Russell Jr. na si Gary Antonio Russell matapos itong talunin ang kapwa veteranong fighter na si Victor Santillan. Nagawa pong pabagsakin ni Russell si Santillan sa 12th and final round ng isang beses hanggang sa tuluyan niya nang nakuha ang panalo via lopsided unanimous decision. Dahil sa panalong ito ni Russell ay nasungkit niya ang bakanting WBA interim super bantamweight belt at umabante na din ang kanyang record ngayon sa 22 wins with 30 knockouts at isang talo lamang. Samantala, wag din po natin kakalimutan ang mga bigating laban mamayang gabi sa General Santos City kung saan sasabak ang former 2-time world title challenger na si Gio Santissima kontra kay Alvin Lagumbay. Si Vince Paras naman laban kay Ramel Antaran at ang tinalo ni General Casimero via knockout nitong nakalipas na taon lamang na si Tommy Sukochi ng Japan ay dumayo din po ng Pilipinas para labanan ang Pinoy boxer na si Jason Elarcos. Kaya abangan po natin ang mga bakbakan na yan. Samantala, bukod nga po kay General Casimero na sobrang nalulungkot at nagulat sa biglaang pagpanaw ng former 2 division champion Solani Tete, ay maging ang Japanese monster na Oya Inoue ay ganun din ang nararamdaman ngayon. Ibinida po ni Inoue si Tete sa kanyang social media account matapos makarating sa kanya ang hindi magandang balita. Ayon kay Inoue ay isang magaling na kampiyon umano si Tete at hiling niya daw na sana ay magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito. Para po sa mga hindi nakakaalam ay malaki sana ang potensyal na magtuos ng dalawang ito noong taong 2019 dahil si Inoue ay baguhan pa lamang sa bantamweight division habang si Tete naman ang tinuturing na number 1 bantamweight fighter ng buong division. Subalit hindi po natuloy ang bakbakan ng dalawa dahil nagkaroon ng injury si Tete at kalaunan ay nasilat ito ng nooy underdog na si General Casimero via 3rd round knockout. Magsimula noon ay bumagsak na ang karera ni Tete hanggang sa taong 2022 ay nasuspindi ito matapos magpositibo sa pinagbabawal na gamot. Nakatakda na sanang magbalik boxing si Tete ngayong taon pero sa kasamaang palad ay isang buwan lamang matapos magwakas ng kanyang 4-year suspension ay nagwakas na din ang kanyang buhay. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng armas ng tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon.